lugar sa Malaysia may nakatagong haunted hotel na nababalot ng misteryo. Ang Duta Vista Hotel. Para makarating sa lokasyon, kailangan namin pumunta sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan ang sentro ng bansa nila. Dito napansin namin na parang Pilipinas lang din pala ang Malaysia. Makulay ito at mayaman sa kultura. Pero sa likod nito, may nakatagong kwento sa isang hotel na abandonado. Dito na ngayon tayo sa pinaka-haunted na resort dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kaya tara, pasukin na natin. Papasok, ito agad ang nakita namin. Grabe. Mga nagkalat na sirang pader at mga kahoy na galing sa dingding ng hotel. Sunog na. Ito ata sa bintana ata to. Dito pa lang sa labas makikita na ang pagkaluma nito. Ito ata yung sa parte din ng pinto. Oh my God. Nagkalat ang iba't ibang gamit dito at yung iba tinubuan na ng damo. Meron pa dito upuan, oh. Binalot na siya ng mga dahon. Yung mga parte ng toilet nila, dito rin guys. Mga flash, sa bowl, sa banyo to. May ibang pinto, dito rin. May nakita kaming hallway kaya chinek namin kung may daanan dito. Habang papasok may nakita kaming mga kwarto. Ano kaya ito? Tingnan natin. Para siyang malalaking wire. May mga naiwan pang malalaking kable dito. Laki ng kuryente. Para saan kaya ito? May mga tubo sa loob. At merong mga karatula sa labas na may mga talsik ng dugo. Linya ng kuryente. Tapos ang pangit ng amoy. May naaamoy din kaming malansang amoy pero di namin alam saan nanggagaling. Daming bubog sa kristal ata dito. Persieran Ledang. Oh my God, ano kaya yan? Hindi ko mabasa eh. Habang papalapit sa isang kwarto, unti-unting lumalakas ang amoy. At nang papasok na kami, bigla namin tong nakita. Merong Parehas ito sa nakita namin sa haunted hotel sa Thailand. Tunggo ata to. At mas lalo kaming kinabahan dahil baka may namamahay na dito na ibang nilalang na tinatawag nilang Pontiana, isang uri ng aswang dito sa Malaysia. Allahu Akbar, kumasi bro! Kaya binilisan na namin ang pag-iikot. Parang may mabak. Hello? Somebody there? May mga takip ang ibang kwarto kaya chinek namin anong meron sa loob. At nang binuksan ko, ito ang nakita namin. Goodness. Ano yan? Parang nagdaan sa ilalim. Bakit nakamoy? Parang may nilibing. Tingnan mo yan. May hinukay. Tapos doon, meron din hukay doon. Sa baba may butas. Medyo masangsang ang amoy at nakakapagtaka kung ano ang hinukay nila dito. Bakit ang amoy? Amoy sinog. Lilipat na dapat kami nang bigla naming makita to. Oh my God, nalugo. Isang unan na puno ng dugo. Creepy. At malamang sa malamang ito ang naamoy naming malansa. Dumiretso lang kami at nagpatuloy lang sa pag-iikot. Oh my God. May butas. Papasok na dapat kami pero may naririnig kaming mga yapak. Parang may mapak dun. Hinayaan lang namin at nagpatuloy na lang sa pag-iikot. Medyo malambot na ang flooring ng kwartong to at anytime pwede itong bumagsak. Ano na rin, malambot. Yan na lang. At di nga ako nagkamali dahil bigla na lang. Oh my God, nagka-crack yung tiles. Sunod-sunod ang pag-crack ng mga tiles. Kaya bantay sarado ang bawat galaw namin dito. Tingnan tayo kasi delikado itong taas. Kasi nagka-crack na yung tiles, for sure sa taas ganun din. Steel pala to. Tapos yan, may mga aircon pa. Parang kabaong yan ah. Kaya nga eh. Check natin to. Lumapit kami para tingnan anong meron sa butas na to. At nalula kami sa aming nakita. Grabe ang lalim. Oh my God. Sobrang lalim yan. Elevator pala to ng mga pagkain nila. At pag nahulog ka dito, siguradong hindi ka na makakaakyat. Dumiretso na kami kung saan may naririnig kaming mga yapak kanina. Grabe, ang laki dito. Dito pa yung mga aircon. Kaya dito guys. Dito siguro yung main entrance nila. Napatigil kami bigla nang makita namin to. Yan. May mga talsik ng dugo. Meron din dito mga parte ng kisame. Dito rin oh. Habang nag-iikot may nakita si Dayan dito. Oh my God. At habang nagsushoot kami dito, biglang may tumunog
sa kisame. Grabe. Yan. Yan. Anong tugod sa kisame? Yan. Anong tugod sa kisame? Guys, may tumutunog sa kisame. Delikado kasi hindi natin alam kung ano nandyan. Hindi kami sigurado kung anong tumutunog sa kisame. Tingnan nyo to, sobrang dilim. Kaya dumiretso na kami sa kwartong to. Ano ka? Tignan natin. Dito rin yung sofa. Meron pa ditong mga sofa at mga switch ng aircon nila. May nakita din kaming damit pero hindi kami sigurado kung buhay pa ang may-ari nito. Yung mga damit pa dito, guys. Yun yung mga aircon. Nalalaki ng aircon nila. Habang nag-iikot may narinig kaming kumalasko sa kisame. Sa madilim na banda. Saan? Sa dulo. Oh my God. Hello? Hello? Check sana namin kung ano yung tumunog. Check natin kung ano meron Pero doon. bigla na lang. May naaninag si Dayan na dumaan at gumagalaw ang hose kahit walang tao o hangin dito. Delikado yun ah. Kaya umalis kami agad sa side na to. Dito muna tayo. Oh my God. Dito pa yung ibang documents. Tara. Sorry. May nakita kaming maliit na kwarto na may lamang iba't ibang dokumento. Dito yung ibang documents, guys. Sobrang dami nito at yung iba mukhang bago pa. Jesus. Parang bago po. Dito po yung iba. Naku po. Mga brochure pala to ng mga in-offer nila. Meron din poster ng kanilang spa. Mga tax pa. Yung dami pa sa loob. Grabe, ang daming dokumento dito, guys. Scary lang kasi may naririnig kami sa kisame. Nanahanan tayo. Pumasok ako sa loob para tingnan ano pang meron dito. Oh my God. Sobrang daming documents, guys. Kung sa atin to, tissue na to sa inodoro. Nakita namin dito ang parang exhibit area nila. Meron pa to. May gloves. Front din ata to. Dito pa yung mga foam, oh. Tsaka yung mga cover ng aircon. Dito may mga naiwang foam at cover ng aircon nila. Kasi ito, dito ata yung floor plan nila. Pati yung floor plan ng mga kwarto, andito pa. Sobrang laki pala yung mga kwarto dito, guys. Yung balcony. Itong isa, oh. 2,600 meters. Grabe naman yun. Sa likod nito meron kaming nakitang banyo. Oh my God. May toilet pa. Dito. Ito okay pa yung ano niya. Medyo malinis pa ang mga inodoro pero sira-sira na ang ibang parte ng banyo. Still yan. Oh my God. Still yan. Nagsilaglaga na din ang bawat kisame sa parting to. Bubog. Medyo delikado kaya umalis na kami agad. Ang dilim na, guys, sa baba. At habang naglalakad kami dito sa hallway, may bigla na lang dumaan. Oh my God. Uy! Ano? Ano? Ito. Oh, tiyang ina. Ano? Sinundan namin saan ito papunta. May nakita kaming pinto kaya sinubukan namin pumasok dito. Ano? Ito palang isa sa executive room nila at mukhang minadali ang paglisan dito dahil may mga naiwan pang sapatos na halos bago pa. Halatang mamahalin din ang mga kahoy na ginamit sa mga cabinet at drawer nila dito. Dahil kahit luma na, buo pa rin siya. Meron pa mga switch. Hindi siya water heater. Ito water heater. Padilim na kaya nagmadali na kami mag-ikot dito. Sobrang creepy sa baba, guys. Oh, ito yung ano. Pababa. Pero dito may kwarto dito, guys. Dami din dito. Mga parte ng ano to. Sa TV ata to. Isa ata to sa lounge area nila dahil may mga sirang parte ng TV at naka-carpet pa. Oh my God, ano to? Japanese? Chinese? Maraming dokumento ang nakakalat lang dito at nakakalungkot makita na sobrang ganda ng mga plano nila pero wala nang tsansang matuloy pa. Guys, lilipat tayo sa baba kasi delikado naman ganda. Dandaan lang kasi baka makasalubong tayo. Ito na yung spot kung saan pumunta ang nakita namin kanina. Dito ko nakita kanina yun. Papunta ata sa parking lot nila to. Tapos ito siguro, receiving area to. Wala kaming kaalam-alam na nakatayo na pala kami sa pinangyarihan ng aksidente dito dati na dahilan ng pagkasawi ng dalawang guest nila dito. Grabe, tingnan mo na ba? Uy, grabe, crystal pa to. Kaya nga eh. Sa atin yan, pwede pa nilagay sa ano, design sa bahay. Dito mas lalo kaming kinabahan dahil habang nagsushoot kami, may bigla na lang
Shucks. May narinig kaming boses na matandang umiiyak na parang humihingi ng tulong. Dito pala nasawi ang dalawang mag-asawang negosyante dahil bigla na lang daw nawala ng kontrol ang kotse at nahulog ito galing sa floor na to mismo. Tara na. Kaya umalis na agad kami dito. Tara na. Shucks, nalobat na ata itong flashlight. Guys, approaching tayo. Ito papunta na ata to sa lower floor. Parking area na to. So here, dito sa second floor medyo mailaw pa kasi konti. Pero dun sa baba, guys, kahit yung flashlight ko, hindi ko alam bakit ganun. Hindi niya makuha. Dito may mga naiwang kama, tsinelas at sirang pintuan. Puno na rin siya ng bubo, guys. May nakita kaming maliit na kwarto kaya tiningnan ko anong meron dito. Hello? Oh my gosh. Papasok na dapat ako pero bigla akong may narinig na gumalaw sa loob. Oh my God. Shucks. Parehas ito sa narinig namin sa Ghost Palace sa Singapore at hindi ito magandang sinyales. Sobrang bigat ng feeling dito, guys. Oh, delikado. Oh, shucks. Sobrang bigat ng feeling dito Top floor kaya tayo. nag-decide na kaming umakyat na lang sa top floor. Pero habang papunta ay bigla Sana na open lang. pa yung top floor kasi Mikey. Mahirap. Tara. Bilis. Sunod-sunod na kalabog ang sumalubong sa amin. At pagdating sa taas, ito ang nakita namin. Grabe yun, oh. Yun yung parang isa sa tower nila dito. Grabe, sayang tong lugar na to. Sayang talaga at nakakalungkot dahil napalitan ng takot ang masasayang alaala ng hotel na to dahil sa trahedya na nangyari dito. Hindi malabong makalimutan na ito ng mga tao kaya maswerte tayo dahil kahit dito man lang maalala at maipagdasal natin ang mga namayapa dito. At sana na-earn namin ang subscribe mo sa pamamagitan ng video na to. Oh my God, sobrang dilim na, guys. Nag-decide na kaming bumaba dahil padilim na dito. Pero habang pababa, may bigla na lang sumalubong sa amin. Oh my gosh! Saan tayo nataan? Meron na palang nakatingin sa amin dito, dun sa spot kung saan may naaksidente. Ayun na! Oh my gosh! Ano man ang sekreto na nakatago sa hotel na to, ay mananatili pa ring misteryo. Our next goal is to reach 1 million subscribers and sana na-earn namin ang iyong suporta.